So ngayon po, ito po nga ang topic natin ngayon, no? Binabalatan po ng mga anti-Marcos, mga kaibigan, itong bagong proyekto, no, ni FL Lisa. Nasa jar yung saksi. So ito po yon. Tatakpan ko muna yung mukha ko, saglit lang po. Yan. Saksi balitang totoo ngayon, no? Ang nakalagay po dito, pera ng BSP masisimot sa mga Marcos. 18 billion convention hall project ni FL Lisa, panibagong waldas pera, no? So, yan po ang balita na yan. So, tingnan po natin, ano ba yung proyekto na yan ni FL Lisa Marcos. PSP tapped to bankroll construction of ASEAN's largest exhibition center in CCP complex, no? So, eto nga po yun, the Marcos administration is once again asking the Bangko Sentral ng Pilipinas to dig deep into its vaults, this time to fund the development of a vast exhibition and convention center in the Cultural Center of the Philippines, CCP Complex. The proposed Philippine International Exhibition Center, PIEC, a pet project of First Lady Liza Araneta Marcos, is meant to level up the country's competitiveness in getting a nibble of the burgeoning market for MICE, or meetings, incentives, conventions, and exhibitions. It will also position the Philippines competitively among its ASEAN counterparts, which have boosted their exports after establishing permanent facilities for supplies, exhibitors, and buyers, no? So, binabasa ko muna yung article dito, no, ng bilyonaryo, mga kaibigan, no? So, tuloy natin. Based on documents obtained by Bilyonaryo.com, the BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas has been tasked with providing the required 18 billion for the PIEC's construction. Mga kaibigan, putulin muna natin doon, no? So, ito nga po mga kaibigan, binabatikos na naman po, no, ang first couple dahil po dito sa proyekto na ito, bagong proyekto na ito ni First Lady. Kasi maglalabas daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay kailangang mag-provide, no, ng 18 billion para sa isang sabihin na natin, napakalaking proyekto na ito, no? Pero kung titingnan natin mga kaibigan, way back the time of President Marcos Sr., no, sa panahon po ni First Lady Imelda Marcos, ito yung mga panahon na palagi ding binabatikos, no, mga kaibigan, si FL Imelda Marcos. To the point na siya po ay tinawag na merong edifice complex, no? Yung edifice complex, mga kaibigan, yung parang meron siyang yung kanyang mahilig siyang magpatayo, mga kaibigan, ng mga gusali, no, na parang wala na sa lugar, no? Parang titingnan natin parang adik sa pagpapatayo ng mga gusali, mga magagandang gusali, kasi sa panahon talaga noon ni Pangulong Marcos, no, si First Lady, ang dami-dami po niya talagang pinatayo na mga gusali. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, sa dami po ng mga pinatayo ni First Lady Imelda Marcos, no, ngayon mga kaibigan, gamit na gamit pa rin. Number 1 dyan ang PICC. Tuwing merong graduate, saan pumupunta? PICC. Kapag merong mga nag-o-taking, no? Teachers, doctors, lawyers, etc., etc., PICC. Kapag may mga pumupunta dito sa mga taga-ibang bansa, no? Merong mga events, international events, PICC. Kapag merong mga malalaking mga program, no, mga kaibigan, na pang mga elegante, PICC. Kapag merong yung botohan, no, mga
yung panahon ng mga counting. Saan nilalagay yung mga computer? Saan sila nagka-counting? PICC. Ginagamit yan. Gamit na gamit, mga kaibigan, until now. Kita niyo ha, kung titingnan natin mga kaibigan, kahit sabihin natin na malaki ang i-invest dito sa gusali na ito, no, na ngayon ay proyekto ng ating First Lady, kahit sabihin natin mga kaibigan na talagang malaki ang 18 billion, pero bawing-bawi yan. At masasabi natin na mapapakinabangan hindi lang sa panahon natin ngayon, hindi lang, no? Kundi pati yung ating mga anak, yung ating mga apo sa tuhod, mga next generation, mga kaibigan. Diyos ko, 1970s pa yan naitayo, yung PICC na yan. Pero hanggang ngayon, gamit na gamit. Meron ba silang nagamit na mga building na pinagawa ng mga sabihin na natin na nagdaang presidente after President Marcos Sr.? Wala. PICC, mga kaibigan, ang talagang sobrang gamit na gamit. Mga guys, kung titignan natin, no, ang daming mga pinagawang proyekto na mga magaganda ang ating First Lady. Pero karamihan kasi doon ay pinabayaan. Katulad na lang ng Nayong Pilipino, ano na ba nangyari ngayon sa Nayong Pilipino? Na noon mga guys, pumupunta kami doon sa Nayong Pilipino, sobrang napakaganda. Andoon yung replika ng iba-ibang lugar na mga dito sa Pilipinas, no, yung mga magagandang lugar sa Pilipinas, nandoon ang replika sa Nayong Pilipino, no? Makikita mo doon yung replika ng Mayon Volcano, replika ng Chocolate Hills, halos lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, makikita mo doon. Yung last na punta ko doon mga guys, sabi ko, wow, ang ganda-ganda. Pero nung nagpalit nga ng administrasyon, ano na ang nangyari sa Nayong Pilipino? Parang wala na akong balita. Na samantalang noon sa panahon ng Pangulong Marcos Sr., ang ganda-ganda, di ba? At napakarami pa mga proyekto noon ng ating First Lady Imelda Marcos na talagang pinabayaan nung iba na ang administrasyon. Pinabayaan na mabulok, pinabayaan na ang manirahan ay mga ghosts, di ba? So, ang masasabi natin dito, at least, ang parang na ano lang yata, parang isa sa mga talagang magaganda pa rin, no? Yung na-maintain ay PICC. Hindi ko lang alam mga guys, no, kung itong PICC ay ibinenta ba yung or hindi ko lang alam, no? Kasi maganda pa rin talaga, di ba? Talagang gamit na gamit. And then, meron pang mga folk arts theater, yung mga pinagawa ng ating dating First Lady, di ba? And then, mga guys, eto na naman sila. Binabati ko sa naman nila ang ating First Lady dahil sa pagpapagawa, no, sa nakaambang na proyekto na ito, no. So sabi dito mga guys, CITEM plans to lease the Folk Arts Theater commissioned by former First Lady. I-lease nila, no. Commissioned by former First Lady Imelda Marcos for the 1977 Miss Universe pageant as an exhibition hall for the Philippine products, pending a safety assessment by a team from the University of Santo Tomas. No? So, Government Service Insurance System President Wick Veloso, who is proposing a major facelift of the pension funds properties in the CCP complex, such as Sofitel Philippine Plaza, has proposed repurposing the former site of the Chinese restaurant Gloria Maris as an alternative exhibition hall. In addition to the PIEC, upgrading the PICC and constructing additional hotel facilities to accommodate conference participants are crucial elements of the 88-hectare complex redevelopment along Rojas Boulevard. Ito kasing PICC complex, mga kaibigan, na sinasabi, yan yung kabuuan, di ba? Ang nagpagawa kasi niyan, si First Lady Imelda Romualdez Marcos.
pina-reclaim niya yan, mga guys. Dati ano yan eh, tubig yan eh, no? Kasama yan doon sa mga tubig no na sa Mall of Asia, no? Doon yan. Pina-reclaim yan ni First Lady Imelda Marcos. Napakalaki po niyan. Tapos yan, pinagawan nga niya ng PICC complex. Ngayon dito po, sa panahon ngayon ni First Lady Lisa Marcos, ay ang ipapagawa naman po niya ay PIEC, no? I-upgrade po ang PICC at saka magko-construct din po ng mga additional hotel facilities para ma-accommodate din yung mga participants ng conference, no? Kasi magiging parang ano na to, mga guys kapag nagawa itong PIEC na ito, kapag nagawa na yan, magiging talagang ito na yung lugar na madalas na gaganapan, no, ng mga mga exposition ng sa iba-ibang mga bansa. Pupunta sila dito, pagkatapos dito, mga kaibigan, gaganapin yung mga exhibition, no, sa mga exhibit sa iba-ibang mga produkto, or about culture and arts, etc., etc. So, ito yung mga guys, maganda ito kasi eto, sa totoo lang, no, tayo ngayon, nasa mundo na tayo ng kailangan maging competitive, upgrade natin yung ating mga facilities, no? So, kapag kita nyo ang Pilipinas may ganito. Kapag nangyari ito, kapag natapos siya, may ganito ang Pilipinas. Pagkatapos sa ibang mga Southeast Asian country, walang ganyan, no? Kung meron man, mga kaibigan, mas makakalamang tayo kasi ito yung magiging pinakamalaki. At so far, magiging pinakamaganda pa. So, mas makakalamang tayo, mga guys, parang, level up na talaga ang Philippines. And then, dito na madalas nagaganapin yung mga, kapag merong mga events, no, sa ASEAN, basta tungkol sa mga, kahit hindi tungkol sa mga arts and exhibition, mga cultural heritage, kundi kahit mga iba-ibang events, no, pwedeng gawin dito. At yun nga, dadagdagan din yung mga hotel para nang sa ganon, walang maging problem yung mga participants, no? Meron silang mapupuntahan na for accommodation, no, ng mga participants. Kasi malaki itong CCP complex, mga guys, no? Malaki yan. So, marami pa din diyang mga pwedeng pagtayuan, no? So, maganda ito, no? Share natin ito at huwag po tayong maging negative dito. Kasi, sabi ko nga kanina, mga guys, kung titingnan natin, nakatulong naman sa atin ng malaki yung PICC na pinagawa ng dating First Lady Imelda Marcos. Even ang inyong mga anak, sabi ni Carolina de la Cruz, diyan nagtapos ang anak ko, diyan sa PICC. Kita nyo nga, yung mga, may pamangkin ako, diyan din sila nag-graduate, di ba? Tapos, yung mga kakilala natin na nag-take ng oath, diyan din sila sa PICC. So, talagang gamit na gamit yan, mga guys. So, magtitingnan natin yung pera, yung pondo na yung nilagay dyan, yung budget, ay wala na, talagang bawing-bawi na, mga guys. Kasi nakita naman natin na until now, gamit na gamit pa rin ang PICC. So, kailangan na natin itong i-upgrade, no? Para naman maging talagang, wow, ang Pilipinas, level up talagang pang world class. Kasi diba, we're aiming mga guys na talagang mapunta na tayo sa bagong Pilipinas pagkatapos ganun lang. No, hindi tayo mag-upgrade. Although maganda naman ang PICC, pero syempre kailangan nating mag-upgrade pa rin. Kailangan nating mas palakihin, mas mapaganda, mas mapadami ang mga facilities, yung mga hotels, para talagang wala nang maging problem yung mga participants, hindi na sila pupunta sa ibang lugar o sa Makati para maghanap ng mga hotel. Doon na mismo sa complex, PICC complex, andoon na yung mga hotel na
na kanilang titirhan, no? So, maganda ito mga guys, no? Huwag tayong maging nega agad, no? Kapag merong mga proyekto ang gobyerno, huwag tayong maging negative agad, kundi suportahan natin ito kasi para naman ito sa taong bayan. Mga guys, yung kilala ko ngang administrasyon di ba? Milyon-milyon mga guys, ini-invest sa mga bugaw, mga babae. Pinapapasok sa Malacanang. Siguro alam niyo na kung sino 'yon, di ba? Mga bugaw. Sino ang nagano niyan? Sino ang nagsabi niyan? Yung kanilang kapwa din. Yung kanilang kapwa na DDS. Ang nagsabi niyan na ilang milyon 'yon? 120 Sandali, ilang milyon ba yun Bugaw, kita nyo mga guys anong gusto nyo? Mag-invest doon? Gabi-gabi may papapasukin ng bugaw? At yung ating pera napupunta lang doon sa mga bugaw na pinapapasok nila diyan sa Malacanang. Kesa naman sa dito na ang mga pera natin inilalagay sa tama. Inilalagay sa magandang proyekto. Sige, mamili nga kayo mga guys. Okay lang ba sa inyo na ang pera nyo i-invest sa gabi-gabi na pagpapapasok ng bugaw sa Malacanang? Dali, hanapin natin yun Siguro, napanood nyo na yun. Dali. Hanapin natin. Ilang milyon ba yun? Sandali Dali ito Saglit. Ito yata yun. Saglit mga guys Nakita ko na yung kanina Wala pa. Yung ang nagsabi nito, yung mismong, alam niyo na siguro to, mismong vlogger nila ang nagsabi nito. Na itong vlogger na ito ay umamin din siya na siya ay paid or bayaran, no? At yun nga, alam niya guys, ang ginagawa, no? Na nagpapapasok ng mga bugaw ng mga babae dyan sa Malacanang at malaki ang binabayad. Hindi ko na makita. Hindi ko kasi na-share Nag-ano siya kanina dito dumaan siya sa feed ko pagkatapos nanood ako. Hindi ko na-share, no? So guys, bahala na lang kayo pumunta doon sa kanyang page. Siya po si Nino Barsaga. Siya po ang nagano nito mga guys. So, alam po niya kasi DDS po yun no? So, ano pong ibig sabihin natin dito? Kung itong mga tao na nagrereklamo na to, hindi nila naiisip, no, na yung last administration nga gumagastos sa ganitong walang kapararakan na pagbabayad ng mga babae, no? Laging nagpapapasok ng mga babae sa Malacanang, nagbabayad, nagwawaldas ng pera para sa kanilang self-gratification. Ito pa kaya mga kaibigan, napakagandang proyekto. Yan pa ba ang hindi natin susuportahan? Magandang proyekto na makikinabang naman tayo, di ba? So mga kaibigan, kapag merong mga ganito na negative ka agad, ay wala na yan mga guys. Ibig sabihin yan yung mga tao na ayaw na umunlad ang ating bansa. Kasi negative ka agad sila. Sabi nga 'di ba, may kasabihan tayo na ang ayaw ng mga tao at takot na takot ang mga tao, yun ay ang pagbabago. No? Ayaw ng mga tao ng pagbabago, natatakot yung mga tao sa pagbabago kasi iniisip nila na kung ano kayong mangyayari kapag nagbago. Kasi hindi nila alam kung ano ang mangyayari kasi nasanay sila sa mga usual things na kanilang ginagawa, na kanilang nakasanayan, no?
Pero kapag may nakikita tayong ng ganito na may mga ino-offer sa atin ng mga changes, na mga bagong proyekto, huwag agad tayong yung mega. Kasi mga guys, ang mga proyektong ito ay talagang yan, kumbaga, merong feasibility studies, merong merong pinaghuhugutan bakit kailangan ng proyekto na ito, no? Merong purpose. At yun nga, sabi ko mga guys, eto, ang Pilipinas ay talagang gusto ng ating Pangulo Bongbong Marcos na makakapag-compete tayo, no? Hindi tayo mahihiya, mga kaibigan, no? Na ang mga iba-ibang bansa ay nagle-level up na ang kanilang mga facilities. Pagkatapos tayo, ang tagal na ng PICC, mga kaibigan. FL Imelda Marcos pa ang naggano nun, ang nagpatayo. After FL Imelda Marcos, wala na. So ito na ang panahon mga kaibigan na si FL Lisa Araneta Marcos naman ang magpapatayo. Ba? So Marcos pa rin, mga kaibigan, no? Walang mga past administration, walang nakakaisip niyan. Marcos lang talaga ang sakalam, 'di ba, mga kaibigan? Oh, ako excited ako kapag nayari 'yan, mga kaibigan, kasi maganda talaga 'yan. No, excited ako diyan. So, para sa akin, agree ako diyan. 18 billion is 18 billion only. Kung titingnan natin, napakaliit ng 18 billion. Eh, Diyos ko, day. Nagre-reklamo sila sa 18 billion. Eh, 51 billion, hindi nga sila nagreklamo. Nasaan napunta? Sige nga. Tanungin ko nga kayo. Sige, tanungin ko kayo. Sandali, ano ko yung ulit yung article sige. Ito yon. 18 billion convention hall project na FL Lisa, panibagong Waldas Pera. Tanungin ko kayo ngayon. Sige, maupo ako dito. Tanungin ko kayo ngayon. Nagre-reklamo kayo sa 18 billion convention hall project na FL Lisa na alam naman natin na ito ay magiging maganda at ito ay mapapakinabangan ng ating mga apo, mga kaapu-apuhan, mga next generation. Pero bakit tahimik kayo sa 51 billion? Nasaan napunta ang 51 billion? Bakit ang Davao City ay bumaha? Sige nga. Sige. Sumagot kayo. Sagot. Gaganito lang ako. Sagot kayo dyan. Sagot kayo. Mga DD sheets. Sagot. Ang sabi niya, ang galing ng background mo, admin reach the first family. Ay, opo, no? Maganda po, di ba? Tanggalin ko na yan, di ba? The first family. Pagkatapos, yung nasa si PBBM po, yan, no? That's the first family, yan. Di ba? So, eto lang yan, mga guys. Kapag merong umaatake sa proyektong ito ni FL Imelda Marcos na mahal daw ang 18 billion, lilimasin daw ang pera ng taong bayan. Ito ang tanong ko. Nasaan ang 51 billion? Saan napunta? Bakit parang bula? Bakit wala tayong makita? Nasaan ang 51 billion? Yun lang yun, mga kaibigan. Tapos ang usapan. Reklamo kayo sa 18 billion na magiging napakaganda ng proyekto na yan. Papakinabangan, magiging world class ang ating bansa na ang mga pupunta dito, wow, ang ganda. Dito na natin gawin. Pupunta dito ang iba-ibang mga taga-ibang bansa, dito na nila gagawin. Kasi ang Pilipinas ang merong napakagandang facility sa Asia. Mga kaibigan, ahead na tayo sa kanila. Kitang-kita ang kagandahan ng proyekto. Solid, kitang-kita, visible in the human eye. Pero ang 51 billion, visible ba? Nakita niyo ba? Nasaan napunta ang 51 billion? Baka ma-high blood na naman ako nito.
high blood na ano yung hindi yung na high blood na talagang tumaas ang presyo ng dugo, kundi na high blood na parang nainis, no? Ganon. Kasi wala naman akong high blood eh. Ang aking blood pressure ay normal ever since kahit nung ako ay nanganak mo. Normal talaga. No? Ang ibig ko sabihin high blood ay yung biglang baka magalit na naman ako, no? Kapag naisip ko ang 51 billion, no? So, ito yung mga kaibigan, suportahan natin itong proyekto na ito ni FL Imelda FL Imelda, FL Lisa Marcos. Dahil ito ay maganda at ang inyong mga anak, mga kaapu-apuhan, mag-graduate pa yan sila dyan. Mag-o-taking pa yan sila dyan, mga kaibigan. O baka yung anak ko, dyan siya mag-graduate at mag-o-taking, di ba? O ganda, di ba mga kaibigan? So, supportahan natin ito kasi ito ay para sa Pilipinas, para sa bayan, para sa mga Pilipino. Diba? Ganda! Iba talagang gumalaw ang ating FL Lisa Marcos. Ang galing ng ating FL Lisa Marcos, mga kaibigan. Parang FL Imelda din. Kita niyo naman ginawa ni FL Lisa Marcos sa Esplanade, Pasig, di ba? Mga kaibigan. Oh, pinagdudugtong ang mga Esplanade yan, walkways, no? Walkways bang tawag diyan? Mga kaibigan, yung dadaanan mo tapos ito yung yung ilog, pagkatapos may mga fountain, tapos ang ilaw, ang gaganda, no? Para kang nasa Paris, no? Para kang nasa Venice kasi makikita mo doon yung ilog Pasig. Tapos ang haba niyan, lalakarin mo Guadalupe, Makati, Guadalupe, and then makakarating ka hanggang dulo sa Manila Dibay. And then pwede kang umikot ng paganoon, uikot, kasi side by side yun mga guys eh. Left side and then right side ang gagawin doon. Hindi lang left side kundi pati right side. Side by side 'yon. So pwede mo siyang ikutin, yung Esplanade na 'yon, 'di ba? So napakaganda mga kaibigan ng ginagawang proyekto ng ating FL Imelda. Diba? FL Lisa Marcos. Nasanay kasi ako kay FL Imelda Marcos kasi ang tagal niyang naging first lady, di ba, 20 years. So, nasanay ako, no? FL Lisa Marcos na po ang ating first lady, no? So, ano pa? Ang ganda pa ng Love for All. Alam niyo ba yung Love for All doon sa mga hindi nakakaalam? Ito pong bus na to, mga kaibigan, ng Love for All, ay pumupunta po siya sa iba-ibang probinsya. Bawa, pupunta siya sa Mindoro. 2 araw siya dyan, no? Sa lugar na yan. Tapos, pupunta naman siya sa ibang lugar, 2 araw siya mag-stay. Tapos, pupunta naman siya sa ibang lugar, halimbawa, bandang Visayas, 2 araw siya mag-stay. Pupunta naman siya sa ibang lugar sa Visayas, 2 araw siya mag-stay, no? Ganun po yung Love for All, mga kaibigan. Kasi ang aim po nito, na proyekto na yan, ay ilapit po yung mga laboratory, yung mga check-up, doon sa mga lugar na medyo malalayo ang mga doctors at mga hospital, no? Yan po yun, no? So, mga kaibigan, another topic na tayo. Okay. Ang topic naman po natin ngayon mga kaibigan, papasadahan lang natin ay itong charter change. Bakit ko inuulit itong charter change? Kasi mga kaibigan, very, very urgent na. Urgent, mga kaibigan, kailangan na talaga nating mabago ang economic provision ng ating 1987 Constitution. Very urgent, mga kaibigan. Kita niyo mga kaibigan, talagang ang House of Representatives ay talagang very, very eager kasi yan ang gusto ng ating Pangulo. Pero, kamusta ba ang Senado, mga kaibigan? Ano na ba ang Senado? Ano na ba ang kanilang stand ngayon? Okay na ba sa kanila? Dali mga kaibigan makadalaw nga sa Senate. Okay na ba sa kanila ang Dali, tingnan natin.
Hmm. Okay na ba sa mga senador na to? Ah, I mean, sandali, sandali. Hmm. As the subcommittee on resolution of both houses, number 6, zeroed in Tuesday, February 20, 2024, on the proposed amendment of the 1987 Constitution's educational provisions, Marcos raised how private educational institutions have suffered a decline due to the closures brought about by the COVID-19. O kasalanan ng digong mo yan. Bakit hindi mo sinabihan ang digong mo? Nagkaroon ng closure, nagkaroon ng pagkalugi ng mga iba-ibang mga paaralan dahil sa ginawa ni Digong. 'Di ba? Eh, mga kaibigan, ngayon ko nga lang na-appreciate yung sinasabi ni Governor Gwen Garcia na pwede namang hindi mag-lockdown eh. Kasi nung nag-lockdown, tama yung sinasabi niya guys eh, nung nag-lockdown, no? Nalugi ang mga negosyo. Ang daming mga paaralan ang nagsara. Ang daming mga restaurant ang nagsara. As in, nalugi ang mga negosyo. Eh, pwede naman ba lang hindi mag-lockdown? Kailangan lang mag-ingat. Kailangan lang mas maging maingat ang bawat tao. Di ba? Tama, may tama doon si Governor Gwen Garcia ng Cebu. No? Ang pagsabihan mo, Amy, yung yung tatay mo, si Digong. Kasi kaya nangalugi itong mga schools na to dahil sa tatay mo. Mali ang kanyang response, no? Sa COVID. Yung COVID response ni Digong ay mali. Kahit hindi naman masyadong madami ang COVID, hala, sige, lockdown, lockdown. Lockdown. Oh, pagkatapos wala namang pumupuntang ayuda. Sabi ko nga sa inyo, never pa akong nakakuha ng ayuda noong panahon ng COVID. So, ano to? Saglit As the subcommittee on resolution of both houses, number 6, zeroed in Tuesday, February 20, 2024, on the proposed amendment to the 1987 Constitution's educational provisions, Marcos raised how private educational institutions have suffered a decline due to the closures brought about by the COVID-19 pandemic. She added that the already beleaguered private schools have been competing with state-run educational institutions. As such, I simply wanted to put on record this deeply held and abiding concern that we uphold our private tertiary institutions, Marcos said. Grabe. So mga kaibigan, may ano na naman siya, no? Parang ayaw na naman niya. Ayaw na naman niya na magkaroon ng pagbabago, no? Doon sa na i-amend yung sa tungkol sa education, no? Kasi 'di ba, ang sinasabi nga ng pangulo natin, no? Kahit si Subiri noon, sinabi niya na gusto daw ng gobyerno, no, na kapag inamend yung constitution, pati yung sa schools, mga kaibigan, katulad ng mga iba-ibang bansa, no, nakakapasok doon yung may mga naipapatayong Harvard Universities, mga ganun-ganun, no, or yung mga universities na mga kilala sa iba-ibang mga bansa ay pwedeng magtayo sila dito, no, ganun. So parang ayaw na naman niya, no? Kasi ang sinasabi niya dito, nahirapan na nga daw mga kaibigan yung mga nag-close, no, ng mga eskwelahan, o hindi na nga daw makakabangon, o lalo daw na hindi makakabangon pag nagpapasok tayo dito ng mga ibang mga bansa na mag-i-invest dito ng mga eskwelahan, di ba? So, alam mo mga kaibigan, kapag to sa akin kapag ang alam ko kasi kapag mas maraming mga eskwelahan, mas maraming choices, di ba? At kapag mas maraming choices, mas bababa ngayon ang tuition fee. Kasi maraming choices eh. Siyempre, mag-aano yan sila.
Alam nga naman yung isa, yung isang magandang school. O, ang taas-taas ng tuition fee. Meron namang ibang choices na di kalidad din na eskwelahan. O, mas mababa yung tuition fee niya. Siyempre, yung mga mag-aaral, doon pupunta sa mas mababa ang tuition fee. Pareho din naman ng standard, di kalidad din naman na eskwelahan, di ba? Ganun yung mangyayari mga guys, kapag mas marami, mas malaki yung competition, mas magiging mura. Katulad din yan sa telco. Katulad din yan sa halimbawa yung provider ng ating kuryente. Mas marami, mas merong pagpipilian ang mga tao, mas magiging mababa ang presyo, 'di ba? Kasi magkano yan, magko-compete yan sila eh. Siyempre ang tao pupunta siya doon sa mas mababa ang singil. Eh pareho din naman ng serbisyo, 'di ba? Yun yung kompetensya na tinatawag, mga guys, kapag marami. So, itong si Amy, expected na natin to na palaging parang na naman siya, no? Palaging, ano ba tawag doon? Yung palaging meron siyang agam-agam, meron siyang palaging problema na baka ganito, baka ganyan. Mga kaibigan, ito sabihin ko sa inyo. Ang ganitong klaseng thinking, hindi pwede maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi kapag ikaw ay isang leader, lalong-lalo na kung Pangulo ka ng Pilipinas, may mga desisyon na kailangan mo mag-take ng risk. Na pag tinignan mo, ay parang baka hindi maganda ang mangyayari dito, baka i-set aside mo muna ang iyong mga baka-baka. No? May mga ganong mga kaibigan, may mga ganong time na ang isang leader, isi-set aside mo ang iyong mga alalahanin para makapag-desisyon ka. Risky decision. Yun ang isang leader na wala kay Amy Marcos at Amy Duterte. Wala siyang ganon. Kasi kapag may mga bagong kagad niya, naku, baka talagang nakakatakot. Hindi pwedeng leader yan. Diba? Unlike kay PBBM, marunong siya mag-take ng risk. Diba? Hindi niya iniisip na, ay naku, baka mag-fail. Ay naku, baka Although, may mga safety measures na siya sa utak niya na alam na niya yan, mga kaibigan, no? Napaplano na niya lahat ng yan. Kapag halimbawa, medyo tumatagilid ito, meron tayong pang equalize, para umayos, di ba? Ganon yung isang leader. Hindi yung kapag merong mga bagong ay naku, hindi pwede yan. Baka mamaya ganito ang mangyari. Ay baka ganito, natulad tayo sa ganito, sa Singapore, sa bansang ganito. Ay baka matulad tayo sa ganito, nalugi, ganyan-ganyan. Ay wala mangyayari sa'yo. Hindi ka pwedeng leader, hindi ka pwedeng Pangulo. Kasi ang Pangulo, marunong mag-take ng risk. Ang Pangulo ay isang good and bad Machiavellian. Diba? Ganun ang Pangulo eh. Meron siyang good side, at the same time, meron siyang bad side. No? Ganun ang Pangulo. Bad side, in a way, na nagiging bad siya sa tingin ng mga tao dahil nag-impose siya ng mga desisyon na risky, mga desisyon na ayaw ng tao, na sa tingin ng tao ay hindi yan makakabubuti. No? Pero ganun ang isang leader, mga kaibigan. Kailangan meron kang decisiveness at marunong kang mag-decide kahit na nag-take ka na ng risk, di ba? You're taking risk, pero kailangan mong magdesisyon. Ganun ang isang leader. Diba? So si Amy, wala siyang ganun mga kaibigan. Hindi siya pwedeng pang-leader. At the same time, si Sara Duterte, wala din siyang ganung klaseng attitude. So hindi sila pwede dalawa maging presidente ng Pilipinas. Never. Hindi sila po pwede. No? So, kailangan na talaga, no? Wala akong makita dito na sa Senate. Saglit Kasi tinitingnan ko kung ano ang kanilang stand. Kung anong stand ng mga to. The Committee on Constitutional Amendments.
Ano bang ano nyo? The Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Subcommittee on Resolution of both Houses number 6, chaired by Senator Sani Angara, resumes its public hearing on proposals to amend certain economic provisions of the 1987 constitutions of the Republic of the Philippines, focusing on Article 14, Section 4 concerning educational institutions. So, mga kaibigan, nag-uusap-usap na pala sila tungkol dito, no? Sana bilisan yung pag-uusap-usap nyo at magkaroon na kayo ng desisyon, no? Huwag yung puro lang kayo usap-usap, no? Ito mga to eh. The Senate has taken cognizance of calls for legislation that would boost the country's development. This month, the Chamber started committee discussions on a resolution of both houses, number 6, gathering legal and economic experts, practitioners, and key resource persons to guide senators in the review of the 1987 Constitution. So mga kaibigan, kanila ding dito, no, si Orion, di ba mga kaibigan? Kanila ding inimbita si Orion. Yung aking na-interview mga kaibigan, no? Huwag matakot, sumablay, parte yan ng tagumpay. Opo, kasi, alam nyo kasi, kung napapansin lang ng mga tao, bawat administrasyon, merong part na may sumasablay, di ba? May mga sablay. Lahat ng administrasyon. Wala po kayong makikita ang administrasyon na perpekto, na talagang lahat ng ginawa, lahat talaga ng proyekto, walang sumablay. Meron po talagang sasablay dyan. Pero, ang Pangulo kasi natin, matalino po yan eh. Meron siyang mga meron siyang mga option, meron siyang mga, kumbaga, pang-equalize para magkano lang siya yung, sumablay man ito, pwedeng ipasok ito para nang sa ganon, ay ma-equalize siya, hindi siya masyadong sobrang bagsak na bagsak or talagang totally damaged, no? May ganong ang Pangulo natin. Meron siyang ganong klaseng matalinong, ano bang tawag doon? Matalinong pagpaplano, no? May ganon siya palagi. Kasi ang Pangulo natin, pag nagpaplano siya, hindi yung, ito lang talaga yan. Kailangan, meron siyang tinatawag na, ito yung another plan. Kapag hindi ito naging successful, pwede natin itong ipasok. May ganon, no? Kasi kapag nagpaplano, naniniwala ako, no, na ang isang leader, kasi ginagawa ko rin to eh, kapag nagpaplano ako, hindi yung, ito lang talaga, kailangan meron kang alternative. Na kapag hindi ito nag-workout, tapos nakikita mo na parang hindi siya nag-workout, i-ano mo na kaagad yun, i-stop mo na, pagkatapos ituloy mo ang iyong plan B. Ganon yan eh. Yung isang leader, mga kaibigan, kapag ikaw ay gagawa, kapag ikaw ay magpaplano, hindi ka lang magpaplano ng isa. Meron ka kailangang pang-suporta at may pangatlo pa nga eh. No? So, ganon yun ang pagiging leader. At kailangan hindi ka matatakot na mag-take ng risk kasi may nangyayari talaga na may mga failure, no? Nag-fail. Pero ang kagandahan doon, pag medyo nakikita mo na, parang hindi siya umuubra. Stop mo na yan. Tapos dito ka na sa plan B. At yun pala ang magmamaterialize. Yun pala ang magiging successful. Ganun po yung isang leader, mga kaibigan. So kaya kapag ikaw ay isang leader tapos wala kang ganung strategy, ang alam mo lang, natatakot ka. O lahat na lang ng bagay, hesitant kang gawin. Ay, may Marcos, di ba, ganun? Hesitant siya sa lahat ng bagay. Hesitant siya sa Mahardika Investment Funds. Baka daw malugi, baka daw gawin lang daan para mangurakot. Hesitant siya sa EDCA. Baka daw girahin tayo. Baka daw kapag naglaban daw ang China, ginera ang Taiwan, tayo daw dito mapupulbos. Diba? Ang dami niyang hesitant siya sa lahat ng bagay. So, yan pa lang makikita mo na hindi pwedeng maging leader ng bansa.
hindi pwedeng maging Pangulo. The same with Sara Duterte. Kasi ganun din ang ugali niya. Hesitant. No? Ganon. No? Wala silang attitude na katulad kay PBBM. Wala silang ganon. No? Amy Duterte admin reach. Ay, opo, Amy Duterte pala. Martin Elisa Godiesan. Ano, Amy Duterte po. Yan, tama. Jolemy Ramos, huwag matakot sumablay, parte yan ng tagumpay. Yan, yes po, yan, totoo yung sinasabi nyo, no? Mas lalo si Queen Tambaloslos, ano ba yun? No, nawala naman. Opo, correct kayo dyan, si Queen Tambaloslos, kilala na na. Kilala nyo kung sino yan, di ba? Yan, nawala. Binaboy nila pati Malacanang, tapos sila pa magsasabi ng nakakahiya talaga nakakahiya talaga ang mga leadership vlogger, hindi lang demonyo magnanakaw, pati mga manyak, biglang nawala. Jowa yata ni Pulong si Angelo. Olinas. Hindi ko po alam kung si Pulong o si RRD. Yan. Ano pa? Bang. Manyak pala. Hindi lang demonyo magnanakaw, pati mga manyak. Bang, ikaw nagsabi niya na. Baka mamaya magalit na naman sa akin yung mga DB sheets dito. Diyan, sino pa? Martin Elisa Godiesan. Hello, Admin Rich. Mel Soriano. Hello. Hello din po. Ayan. Lola's TV. Economic provisions. Tataas palalo ito. Yan. Yan. Romeo Nolasco Santa Teresa. Salamat po sa panonood, no? So, yun nga po, kailangan urgent, no? Kailangan ayusin talagang upuan ng mga senador na yan at i-push na nila yan, mga kaibigan, dahil kailangan natin yan. Dahil ang Pangulo na mismo nagsabi ng ating Constitution ay hindi siya sinulat na as economic na hindi siya sinulat na global friendly, no? At hindi siya friendly sa mga investors dahil 60-40 lang, mga kaibigan, no? 60-40. So marami pa doon na mga restrictions, no? Kaya yung mga mag-i-invest, imbis na gusto dito sa Pilipinas, pumupunta na lang sila sa iba-ibang mga karating bansa natin sa Asia, no? So, kailangan, mga kaibigan, talagang maayos na yan para tayo ay makapag-compete, no, sa iba-ibang mga bansa. At yan lang naman talaga ang kulang natin, mga kaibigan, no? So, may mga nagsabi, bakit pa kailangang baguhin? Pwede namang batas na lang. Hindi ganun kasi, mga kaibigan, dahil yung batas na inihain nga noon, no, na na-approve sa Kongreso, na-approve sa Senate, kaso, mga kaibigan, kine-question naman ng Supreme Court, no? So, hindi nila magamit yung batas na yun. So, kailangan talaga ang mas mabago dito yung Constitution. Kasi kapag nakalagay sa Constitution, mga kaibigan, yun ay hindi na pwedeng baguhin, no? Kasi, halimbawa, gumawa sila ng batas. O ganito, ganito na ang mangyayari. Gagawa sila ng batas na mas magiging open, no, yung Pilipinas sa mga foreign investors. And then, dahil batas lang yun, mga kaibigan, pwedeng yun pag iba na ang nakaupo na Pangulo, pwedeng
Pagkakaalam ko, pwedeng i-repeal yun, di ba? Katulad ng ginawa nun sa panahon ni Cory Aquino. Ang daming mga batas na nagawa noon sa panahon ni President Marcos. Pero pagdating kay Cory Aquino, pinawalang visa, void, di ba? Nirepel niya. So, yun mga kaibigan, hindi siya matatag kapag batas lang talaga. Kailangan ilagay talaga siya sa ating konstitusyon para talagang mas matatag, no? Yung batas kapag nandun siya mismo nakasulat sa ating constitution. No? Hindi siya pwedeng baguhin. Yun talaga yun ang kailangang sundin. No? Hello po, Admin Rich. Paabutin pa yata sa susunod na election next year ang desisyon ng mga senadors. O nga, ito mga sinatong na to, sinatong, yan. O, sabi ni Rose Reyes, mga sinatong daw kayo. Yan. Admin Rich, hi, good PM. Sana ma-approve na ang pag-amend sa 1986 Constitution to open the economic provision urgently. Emmeline Pino. Opo, sana ma-amend na po ang ating 1987 Constitution, no? Sana nga para talagang maging maganda at maayos na po yung ating ekonomiya, no? Kasi kulang na kulang pa rin talaga. Although umaayos na siya, yung inflation natin bumaba na at sabi ko nga yung mga proyekto ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa agriculture, talagang mararanasan natin yan mga kaibigan. Yung kaginhawaan, mga 2 to 3, 4 years mga kaibigan. Kasi long term ang target ng ating Pangulo, long term solution. At habang ginagawa niya ito, habang hindi pa nagmamaterialize mga kaibigan, no, habang wala pa yung fruits o bunga ng kanyang mga ginagawa na long term solutions, ay nandito naman ang napakarami kabi-kabilang programa para sa mahihirap, no? Dinagdagan pa, no? Yung sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, di ba? Dinagdagan pa. Yun, merong isip. Di ba, mga kaibigan? Marami na, may isip. Ano ba yun yung na-vlog ko kahapon, mga kaibigan? Dami nun, di ba? Panoorin nyo na lang, na-vlog ko kahapon, no? So, dinagdagan pa itong mga, meron pang card program para makabili ng bigas. Yan yung mga kaibigan, habang hindi pa nagagawa, or habang hindi pa nagmamaterialize, kasi long-term solution na eh. Ang ginagawa ng Pangulo natin ay mas dinadagdagan ang mga programa para sa mahihirap. Kaya kung titingnan mo, mas ano pa nga eh, yung 20 pesos na sinasabi nila nang hinahanap ng mga DD sheets, eh mas mahigit pa nga ang ginawa ni PBBM eh. Sa dami ba naman ng idinagdag na yon na tulong sa mga mamamayang Pilipino na mga mahihirap? O, kung titignan natin, mas malaki pa ang tulong ngayon kaysa dun sa 20 pesos na bigas na sinasabi nila. At yung 20 pesos na bigas na yan, makukuha natin yan, ma-attain natin yan mga kaibigan, antay-antay lang kayo. At pag dumating na yung time na nagmaterialize na yung long-term solution na ginagawa ngayon ng ating Pangulo, no, ng kanyang administrasyon sa agriculture, mga kaibigan, unti-unti na yan, babawasan na unti-unti yung mga tulong na ginagawa ng gobyerno para sa mahihirap. Kasi ibig sabihin, wala na, ang mga mahihirap ay hindi na ganun ka, kumbaga, nakaka-afford na. Nakaka-afford na bumili ng bigas, nakaka-afford na magpaaral, etc. etc. Kaya unti-unti yan, aalisin yan ng ating gobyerno pagdating ng panahon, no? Kapag nag-materialize na lahat ng mga paghihirap, lahat ng effort ng ating gobyerno, unti-unti aalisin na yung mga programa para sa mahihirap, no? Mga kaibigan. Kasi bakit ka pa magkakaroon ng programa para sa mahihirap? Kaya na lahat di ba? Kaya nang bumili ng bigas, kaya nang magpaaral, maganda ng sweldo. So, ang gobyerno,
hindi na magano, hindi na masyadong magbibigay ng tulong talaga sa mga mahihirap, kundi magpapagawa na lang ng mga kung ano-anong mga bridges, nagdadagdag pa ng mga tulay, at papagandahin pa lalo at papalawakin pa yung ating educational system, magpapatayo pa ng maraming paaralan. Ganun na lang ang magiging ang gagawin ng gobyerno, mga guys, no? Mas magpapaganda pa lalo ang Pilipinas. Kasi yung mga tao, mga Pilipino ay kaya na, nakaka-afford na bumili ng bigas, nakaka-afford na magpaaral, at nakaka-afford na sila ng kung ano ang gusto nila dahil maganda na rin ang sweldo, di ba? So yun yan, mga kaibigan. At ma-attain natin yan. So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna. Babalik na lang po ako mamaya. Maraming pong salamat, mga kaibigan. At ito po muli si Admin Rich, lagi nagsasabing suportahan po natin ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. At mga kaibigan, flex din po natin at i-share natin ang video na to para marami din pong makaalam sa magandang proyekto, bagong magandang proyekto ng ating First Lady, FL Lisa Marcos. Marami pong salamat. Admin Rich po ito palagi nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat!